Isang oil tanker na kargadong nasa 20,000 litro ng langis ang bistadong nagsasali ng langis sa isang residential area pa man din sa Quezon City. At nang hanapan ng permiso ng barangay, wala umanong naipakitang permit ang mga nagsasalin. Nakatutok si Katrina Son. Exclusive. Kita sa videong ito na nakunan kagabi ang isang oil tanker na nakaparada sa harap ng isang bahay sa Scout Castor, Barangay Sacred Heart sa Quezon City. Ayon sa mga residenteng nakausap ng GMA News, umaga kahapon nang unang pumarada ang oil tanker sa lugar at agad umalis matapos masita ng barangay. Pero bumalik ito alas 8 kagabi. Nag-discharge po sila ng oil po dito sa isang fuel tank dito po sa loob ng isang residence. Tapos tuloy-tuloy po yung pag-discharge nila despite na tinatry po silang pigilan ng ating BPSO. May hose. Tapos po, Hindi ko alam kung paano nila tinatransfer, pero may hose. From the tanker to the tanke. Parang ganun. ano po yung nililipat? Crudo daw po eh. Pero nag-aamoy kami dito kagabi ng gasolina. Hindi ko alam kung crudo or gasoline, pero ang dinig ko lang diesel. Sabi ng barangay, base sa pakikipag-usap nila sa driver, humigit kumulang 20,000 litro ng diesel ang karga ng tanker na pang-personal na gamit umano. Nagulantang po sila dahil bakit ang sabi daw po sa kanila, mag-i-imbak daw ng diesel. So sinabi naman po sa amin na hindi naman daw ganun kadelikado, kaya lang ang problema, wala silang advice sa aming barangay. Wala silang permit, tapos sinanapan din po namin ng BFP permit, wala rin po silang mai-present sa amin. Dahil hindi mapigilan, humingi na ng tulong ang barangay sa Quezon City Police at Bureau of Fire Protection ng BFP. Dito pa lang daw sila tumigil sa pagsasalin. Ikinababahala ng mga residente ang insidente. Pwede ho kayo magkasunog kasi sila po dyan, nagwe-welding. Minsan nag-aamoy varnish kasi dito lang kami nakatira. And siyempre, bahay namin, light materials. May naninigarilyo. Hindi natin alam kung ano mangyayari pag aksidente na. Siguro natatakot na mawala ng tumaas ang gasolina at diesel, di ba? So yun, kaya lang, incidential to. Takot po ba? Sobrang takot. Kasi kahit yosi lang ang ibato mo doon, di ba, sasabog yan. Kasi nakalagay doon sa tanker, di ba, 50 feet, ganon. Di ba nakalagay yun? Yes, na walang smoke. Bukas, magsusumite ang mga residente ng petition letter sa Quezon City LGU para humingi ng tulong. Sinubukan namin kunin ang panig ng may-ari ng compound pero wala raw ito sa bahay. Hindi pa malinaw sa ngayon kung para saan ang sinasabing nailipat na petrolyo. Pero nauna nang sinabi ng Department of Energy na ang pagbili ng petrolyo at paglalagay sa fuel-grade drums ay pwede kung para ito sa mga consumer na kailangan ito sa operasyon tulad ng fishing vessels at marine equipment operators, mga ospital at ibang pasilidad na gumagamit ng generator sets, telecommunications facilities at mga negosyong mayroong lehitimong operational requirements. Katrina Son, Nakatutok, 24 oras. Ang Department of Energy, iniimbestigahan na ang insidente.